Naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat kanya yung amin na po. Araw na ng Lunes, unang linggo ng buwan ng Marso. Ngayon po ay March 2 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Sa ngalan ng aking partner na si Kaaron Susan Yadao. Sa technical kasama natin Kaaron Richard Olanday. Sa ulo ng mga balita sa balitang nasyonal, Israel, US at Israel binomba ang Iran. Todo Balita. Ang Iran bumawi. Todo Balita. Kaligtasan ng mga Pinoy tiyakin, ito naman ang pahayag ni Pangulong Marcos. Todo Balita. Sa balitang lokal na pamahalaan ng Bayambang naglabas ng panawagan para sa lahat para hindi na maulit yung na may malunod na bata sa ilog. Todo Balita. Balita naman mula sa Kapitolyo, serbisyong ang galing ng pamahalaang panlalawigan pumunta sa bayan ng Malasiki. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, win number 4 hinataw ng Lady Spikers. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Naglunsad ng serye ng pag-atake ang US at Israel laban sa Tehran na kapital ng Iran. Base sa ulat, ang pag-atake ay ginawa matapos na magpahayag ng pagkadismaya si US President Donald Trump na sa paninindigan ng Iran sa mga negosasyong tungkol sa kanilang mga programang nuclear at missile. Sinabi ni Trump na ang layunin ng Washington ay ang pag-alis ng mga agarang banta mula sa Iran, habang inilarawan naman ni Ministry of Defense ng Israel na si Israel Katz na ang hakbang ay bilang isang preventive strike para maiwasan ang mas malaking panganib. Nagbanta pa si Trump sa Iran na wawasakin ang kanilang missile at dudurugin ang kanilang industriya hanggang sa tuluyang maglaho at lilipulin din ang kanilang hukbong dagat. Samantala, iniulat naman ng Iranian State Television na ang kanilang presidente na si Masoud Pezeshkian ay ligtas at nasa mabuting kalagayan matapos ang pag-atake ng US at Israel. Isang hindi magandang balita naman, naglabas na ng statement ang Embassy of the Republic of the Philippines, Tel Aviv, State of Israel, patungkol sa pagkamatay ng isang OFW sa missile attack mula naman sa Iran. Base dito sa statement on the death of Filipino national in missile attack, nakalagay dito, ito ay may petsang March 1 kahapon. The Philippine Embassy in Israel regrets to confirm the death of a Filipino national during a missile attack in Tel Aviv on the evening of February 28. The victim, Mary Ann De Vera, was 32 years old, caregiver from Basista, Pangasinan, who had been working in Israel since 2019. Her identity was confirmed through biometric records at the Abu Kabir Forensic Institute
where her husband, who also works in Israel, positively identified her remains. Dagdag pa sa nasabing statement, Ambassador Eileen Mendiola called the husband to convey the embassy's condolences and assured him of the Philippine government's full assistance. The embassy joins the entire Filipino community in the Holy Land in praying for the repose of her soul and for comfort and strength for her family during this time of grief. Ang ating kababayan mula sa Basista, siya pa lang naman ang naiulat na namatay at naging biktima sa nasabing missile attack sa Tel Aviv. Samantala, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Migrant Workers para tukuyin ang kinaroroonan ng mga kababayan sa mga apektadong lugar matapos magsagawa ng airstrikes ang Estados Unidos at Israel sa Iran. Sa pahayag ng Pangulo, sinabi nito na nakatanggap sila ng ulat tungkol sa airstrike na tumama sa Iran at patuloy na kumukuha ng impormasyon tungkol dito. Ang pinakamahalaga ayon sa Pangulo ay ang kaligtasan ng mga Pilipino na nasa Iran at sa buong gitnang silangan. Dahil dito, kaya inatasan ni Pangulong Marcos ang Department of Foreign Affairs at ang Department of Migrant Workers na magsagawa ng mga hakbang para matukoy ang kinaroroonan ng mga kababayan sa mga apektadong lugar at agarang kumilos para masiguro ang kanilang kalagayan. Iniutos naman ng Makati Regional Trial Court Branch 147 ang pagpigil o asset preservation order sa mga ari-arian at bank accounts ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy na nahaharap sa iba't ibang kaso. Batay sa 12 pahinang kautusan, saklaw nito ang 12 bank accounts, 37 real properties, 25 sasakyan na kinabibilangan ng 2 fire trucks, 1 fuel tanker, 1 Cessna aircraft na pawang nakapangalan kay Kibuloy at ng the executive pastor ng KOJC. Nakakita ng sapat na batayan ang korte para isyuhan ng preservation order ang bank accounts at ari-arian ni Kibuloy at the executive pastor ng TEP KOJC. Positibo sa alcohol impairment test ang 9 na driver matapos magsagawa ng operasyon ang Land Transportation Office Central Office at National Capital Region Law Enforcement Unit sa Quezon City. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilaw, 15 driver ang sumalang sa pagsusuri kung saan 9 ang napatunayang nakainom at hindi nakapasa sa alcohol breath analyzer testing. Kabilang sa mga lugar na sinuyod ng LTO ang Timog Avenue, Fisher Mall, Quezon Avenue, Tomas Morato at iba pang lugar. Ang 4 na operasyon ay ginawa ng LTO alinsunod sa isinasaad ng Republic Act No. 10586 o ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Tumako naman tayo sa mga balitang lokal. Sa bayan ng Bayangbang, naglabas ng panawagan ang municipality o ang lokal na pamahalaan pagkatapos na kaugnay naman sa pagkakalunod at ito ay paalala sa mga magulang para hindi na maulit ang pagkalunod ng ilang bata sa ilog. Nakalagay sa kanilang panawagan, nananawagan ang LGU Bayambang sa mga kinauukulang ahensya, partikular ang DepEd, mga barangay council at mga Municipal Federated Parents Teachers Associations na agarang paigtingin ang pagbibigay paalala sa kanilang mga nasasakupang barangay, mga constituents at mga estudyante hinggil sa pag-iwas sa pagligo sa ilog lalo na kung walang sapat na gabay at seguridad. Dagdag pa sa nasabing panawagan, ay kanilang inilabas ang panawagan bunsod ng naganap na malagim na insidente kamakailan kung saan may mga estudyanteng nasawi dahil sa pagkalunod.
Layunin ng lokal na pamahalaan na maiwasang maulit ang ganitong trahedya sa pamamagitan ng mas pinaigting na information dissemination at pakikipagtulungan ng bawat sektor ng komunidad. Mahigpit ding hinihikayat ang lahat na makiisa sa pagpapanatili ng kaligtasan sa mga kabataan at mamamayan at isapuso ang mga paalala upang mapangalagaan ang buhay ng mga bawat isa. Ito ang kabuuan ng panawagan ng lokal na pamahalaan ng Bayambang. Samantala, umarangkada na ang serbisyong ang galing ng pamahalang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III sa mga residente naman ng Malasiki, Bayambang o Malasiki, Pangasinan. Mas napadali ang pagkuha ng serbisyong medikal sa pamamagitan ng GConsulta Plus na isinagawa sa mga barangay, sa Barangay Bungar, Malimpek, Waray at Don Pedro, kung saan ang mga residente ay may libreng medical check-up, vitamins at PhilHealth Yakap registration. Nagkaroon din ng PhilHealth National ID Assistance para sa mga gustong magparehistro at magpaayos ng kanilang national ID. Sa bayan naman ng Pusurubio, punong-puno ng kaalaman at inspirasyon ang mga lider ng kabataan sa bayan ng Pusurubio sa ginanap na First Youth Summit 2026, hatid naman ng Millennial PH Pangasinan. Pinangunahan ang aktibidad ni Chairperson John Wilson Manansala, katuwang ang Sangguniang Kabataan Municipal Federation President sa pamumuno naman ni President Vince Carl 30 Sarmiento. Isinagawa ang nasabing summit sa Don Pepe Resort and Event Place sa Barangay Bubunan. Sa patuloy na suporta naman ng lokal na pamahalaan para sa mga programang pangkabataan, personal na dumalo si Mayor Kelvin Chan upang ipakita ang kanyang buong suporta sa mga inisyatibong magpapaunlad sa kabataan ng bayan. Sa lokal na sports news naman, maganda ang naging kinalabasan ng mga laro ng ilang mga ng iba't ibang team mula sa lalawigan ng Pangasinan sa NBL Pilipinas Youth National Finals. Sa pahayag naman ng lalawigan ng Pangasinan, ang mga teams mula sa Pangasinan ay nanalo ng mga titulo at nagbigay naman ng malakas na suporta ang provincial government ng Pangasinan sa pangunguna ni Governor Ramon Gico III, NBL Pangasinan team sa pangunguna ni Rosales Mayor Liam Cesar at ng mga tournament commissioners. Ang mga winners at top finishers sa 21 under, Pangasinan Anggaling at LNU Dukes ang co-champions. Sa 18 under naman, champion ang LNU Dukes. Sa 18 under, first runner-up ang Binmalay. Samantala sa 16 under, second runner-up ang CLP Basista at ang Pangasinan Anggaling team. Sa 12 under naman champion ang SBT RF Flores at sa 10 under ang second runner-up naman ang Sambahang Bangads o Bangads Mosquitos. Sa iba pang balitang pampalakasan, sa volleyball naman, tumibay ang kapit ng De La Salle University sa tuktok ng team standings. Matapos nilang panain ang Ateneo de Manila University sa UAAP Season 88 Collegiate Women's Volleyball Tournament na nilaro sa Smart Araneta Coliseum kahapon. Matapos dominahin ang set 1 ay natalisod ang Lady Spiker sa pangalawang frame pero agad bumangon upang sikwatin ang panalo sa sets number 3 at number 4. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantan, Paragire. Ang oras, alas 5:20 ng umaga. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries,
eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:23 na ng umaga at kayo pa rin po ay nakikinig sa Todo Balita at komentaryo sa DWIC. Ngayon nga po ay March 2, unang linggo ng buwan ng March. At ibahagi ko muli itong advisory naman mula sa provincial government ng La Union, yung mga nagpaplanong pumunta po sa mga government agencies o kaya sa mga munisipyo dyan sa may La Union. Naglabas nga po ng public advisory nung last week ang provincial government ng La Union kaugnay sa Republic Act No. 1203 Series of 2024. Sabi po dito, ang March 2 ay deklaradong special non-working holiday sa buong lalawigan ng La Union in commemoration of its founding anniversary. In relation, all provincial government of La Union offices will be closed on that day. Ngayon to, March 2. However, offices providing health, disaster response, security, and other essentials will remain operational, sabi po dito. Pero at saka, ang pagkakaintindi ko kasi nung last week dahil nakalagay dito, Provincial Government of La Union offices, mga departments lang nila. Pero may nakita na tayong mga advisories mula naman sa ilang government agencies na lahat pala, pati yung mga government agencies walang pasok. At saka may bago. Kahapon, may bago. Mukhang pati bukas ay wala ding pasok dyan sa La Union. So kung meron kayong mga aayusin, lalakarin dyan sa probinsya ng La Union, walang pasok. Meron akong nabasa pati ngayon pati bukas. Mamayang gabi yung Grand Coronation Night ng Muntiati, La Union. Ayan, eto na. So, public advisory. Inilabas to kahapon. March 3, wala ding pasok sa mga government offices dyan sa La Union. Probinsya ng La Union na buo. Hindi lang dun sa San Fernando, kundi buong probinsya ng La Union. Sabi dito, all provincial government of La Union offices will be closed on March 3, bukas. In view of Section 4, Articles 9 of the Collective Negotiation Agreement, designating March 3 as agency time off. Pero syempre, kagaya nung binasa natin kanina, may pasok yung ang kanilang trabaho, ito yung mga essential offices sa health, disaster response, security, at iba pang essential services. Operational po sila.
Yung balita natin kanina, yung bad news mga kaibigan, natukoy na. Actually, lumabas na ito kahapon. Natukoy na yung tinamaan ng shrapnel dyan sa may Tel Aviv. Wala naman sa missile attack na isinagawa ng Iran. Ang namatay po ay confirmed. Yung OFW ay kababayan po natin mula sa bayan ng Basista, Pangasinan. Si Mary Andivera, siya ay 32 years old, isang caregiver. At nag-umpisa siyang magtrabaho sa Israel noon pang 2019. So nakailang taon na rin siya. 7 years. At yung kanyang asawa ay nasa Israel din. At siya ang nagkumpirma mismo na he positively identified, yun nga yung labi ng kanyang asawa. So yan po, naglabas ng statement ang Embassy of the Republic of the Philippines, Tel Aviv, State of Israel. So later, alamin natin mula naman kay Mayor Jolly Rizzuello kung saang barangay, taga saang barangay itong kababayan nating si Mary Andivera. Bata pa siya, 32 years old caregiver, at inaasistihan niya yung kanyang alaga, yung kanyang inaalagaan na matanda, papunta naman sa bunker. Sa kasamaang palad, hindi naman na ibalita kung anong nangyari doon sa kanyang alaga, yung sa matanda, pero siya ay yan nga, tinamaan siya. Yan, sabi naman dito sa isang nabasa natin, she was attempting to get the person she was in charge of into a bomb shelter. Kasi pag may tumunog na yung sirena, sa iba't ibang bahagi ng Israel at iba pang mga bansa, karatig bansa, mula nung etong nagpalipad ng missile ang US papuntang Iran at namatay nga yung isang mataas na leader nila doon at ilang miyembro ng kanyang pamilya, bumawi ang Iran. At pag ganyan kasi, pag tumunog na yung sirena, yung mga kababayan nating mga caregivers at yung iba pa mga OFW, pag tumunog na, alam na nila kung anong gagawin nila, takbo na sila sa kanilang mga bomb shelter. At yung mga caregivers, syempre, pinakauna dyan, protektahan nila, isave yung kanilang mga alaga, yung kanilang mga inaalaga ang mga matatanda. Parang yung nangyayaring sunog naman dun sa isang bahagi ng Hong Kong, namatay yung isang kababayan natin dahil sa pagliligtas naman sa kanyang mga alaga, sa kanyang mga amo. At ipagdasal po natin mga kaibigan na sana matapos na, huminto na yung mga kaguluhan na yan dahil apektado ang malaking bahagi ng mundo. Siyempre, andyan na naman yung usaping pagtaas ng mga presyo dahil apektado yung supply. Supply ng oil. Ano po yan? Ang effect po niyan ay para siyang pangalan nito, domino effect. Yung unang report, ang nakalagay sa mga newspaper, 39-year-old Filipina caregiver, sabi po dito. Pero ito na nga, ito yung pinakatama na information dahil mula na mismo sa Embassy of the Republic of the Philippines dun sa Israel, 32 years old yung ating kababayan na namatay. At yung sabi ko nga, ipanalangin po natin na sana, although inaasahan na tatagal po yan, pero sana matapos na soonest yung nasabing kaguluhan dyan sa bahagi ng dyan sa Middle East. Dahil grabe, talagang bumabawi si Iran. At pinapaliparan niya ng missile, hindi lang Israel, kundi ganun din yung iba pang mga karatig na bansa. Sa balitang lokal naman, proclamation pa rin sa bayan ng Tayug, walang pasok naman sa bayan nila sa March 17. Third week po ito sa kadahilanan, ayan, meron na nakakuha sila ng proclamation mula sa Malacanang, proclamation number 1176.
Declaring Tuesday, March 17 bilang special non-working holiday, special non-working day sa municipality ng Tayug. Ito naman yung kanilang founding anniversary at syempre may mga activities, celebration. Ayan. It is but fitting and proper that the people of the municipality of Tayug be given full opportunity to celebrate and participate in the occasion, sabi po dito. So 17 yan sa Tayug. Para sa bayan ng Lingayen, selebrasyon ng kanilang Bagoong Festival. Merong 3 araw. Good morning kay Kaaron, ang kanilang tourism officer, May Veray Rueda. Ayan, super busy sila. Sa pagpasok po ng buwan ng March, ayan, sunod-sunod na po, sabay-sabay, ang iba't ibang mga events, pero ang may month-long na activity, maraming events ang Alaminos City, kaugnay naman sa kanilang 100 Islands Festival. Kahapon, natapos yung kanilang Saturday evening, yung kanilang creative cultural costume presentation ng 18 kandidata sa search for Miss 100 Islands North Central Luzon. So mas pinalawak na nga mula sa dati, ang kanilang search for Miss 100 Islands ay pang taga Alaminos lang. And then naging District 1 wide hanggang province wide. Last year, Region 1 wide. Ngayon naman ay binuksan nila sa North and Central Luzon. Alam nyo, pagdating naman dito sa kanilang costume presentation, cultural costume presentation, sumasaludo po tayo sa mga artists. Yung nasa creative industry, mula sa nag-design ng costume hanggang sa lahat ng miyembro ng team. Dahil hindi lang po yung designer, meron din yung makasamahan sa paggawa ng mga costume. Pero yung kanilang creativity, yung imagination nila kung ano yung magiging itsura ng costume ng isang kandidata, plus kung ano yung mga materials na kakailanganin nila, saan nila isosource, paano nila gagawin, dahil patong-patong yan eh. Talagang sasabihin po natin, talagang ang galing ng mga designers na to. Mga nasa creative industry. Pag ganyan, naalala natin si former congressman ng pang-4 na distrito ng Pangasinan, si former congressman Christopher De Venecia, dahil grabe yung kanyang pagmamahal at yung atensyon na kanyang ibinigay para naman itong patungkol sa creative industries, pagkilala sa kanila ay magkaroon ng isang batas na para naman sila ay maprotektahan at pakinabangan nila ang kanilang industriya. So sa bayan ng Lingayen, meron silang Bagoong Festival at saka meron silang merong tour sa Panag-Asinan, Panag-Inasinan, Kwanto Jaay. So, ito ay nakatakda naman sa March 20, calling all students, foodies, and curious minds, so open sa lahat, learn the science and art behind our town's biggest industry. So, kaugnay sa kanilang Bagoong Festival, meron silang Pasyar at Pinag-Inasinan tour. Perfect way to celebrate the Lingayen Bagoong Festival. So, kung gusto nyong sumali dito sa, ano lang naman to, isang araw ba o ilang half day o paano ba to? Pwede kayong magparehistro. Educational Tour to Bagoong Factory. So pumunta lang po kayo dito sa Facebook page ng Lingayen Tourism Office o kaya sa Municipal Information Office Lingayen, Pangasinan. May QR code doon kung paano magparehistro. Kung gusto nyong makapunta sa factory ng Bagoong, merong Pasyar at Panag-Inasinan sa Lingayen. Ulitin ko, sa March 20 pa po yan. Pwede kayong sumali. At dahil nag-umpisa na ang buwan ng March, ngayon po ay buwan ng kababaihan, National Women's Month. So mula naman sa Department of Tourism, sabi po dito, this March,
As we celebrate National Women's Month, we honor the invaluable contributions of Filipino women who continue to drive the growth and transformation of our industry. The Department of Tourism reaffirms its unwavering commitment to advancing gender equality and women's empowerment across all spheres. As of February 2026, sabi po ng Department of Tourism, nasa 106,074 women o kaya 46.35% of the total workforce sa turismo are directly employed in DOT-accredited tourism enterprises nationwide, demonstrating the sector's strong platform for opportunity and inclusion. So, ang buwan, anchored on the theme Lead Like the Babaylan's Filipinas, the celebratory month of March reminds us that Filipino leadership, past and present, continues to shape communities and embody the spirit of love, the Philippines. Itong percentage na to na 46.35% sa total workforce ay kababaihan, baka mababa pa to. Kasi ang nakalagay dito, directly employed sa mga accredited tourism enterprises. Maraming hindi accredited at karamihan sa mga workforce diyan ay mga kababaihan. Tignan nga natin kung ano rin ang pahayag ng Department of Trade and Industry. Kaugnay naman sa selebrasyon ng Women's Month. Good morning, binabati natin ang mga kababaihan, mga leaders ng DTI Region 1, mga kababaihan yan. Si Regional Director Membrere, babae po siya, at yung ating Assistant Regional Director and Provincial Director ng DTI Pangasinan, walang iba kundi si Ma'am Natalie Dalaten, kababayan po natin, mula naman sa bayan ng San Fabian. At syempre, binabati rin po natin ang mga kalalakihan na mataas ang kanilang respeto, pagmamahal sa mga kababaihan, lalo na sa kanilang mga partners o kaya mga asawa. Na hindi sinasabi yung pagdating sa bahay, mula sa trabaho, hinahayaan lang yung kanilang asawa na sa trabahong bahay dahil siya naman daw ang kumikita, siya naman ang nagtatrabaho. Pero ang trabaho ng isang nanay o kay asawa na nasa bahay, maghapon po yan. Lalo na kung merong mga anak, mga bata. Talagang maghapon hanggang gabi, nagpapahinga na yung asawang lalaki, pero yung babae ay tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagtatrabaho. Araw ng Lunes, regular session ng mga sanggunian, bayan at saka panglungsod. Pero I think ngayon walang session ang sangguniang palalawigan. Plus syempre yung mga Monday flag raising ceremonies na dapat ang mga government employees ay uma-attend sa Monday flag raising programs. Sa buwan ng Marso, mga kaibigan, hindi lang po yung observance, celebration ng Women's Month. Sa Bureau of Fire naman, ay ito naman po yung Fire Prevention Month. Ang paalala ng DTI Pangasinan, ang DTI Pangasinan, sila po ay nagbabala laban sa paggamit ng mga hindi sertipikadong fire extinguisher. Sabi nga po, ang mga uncertified, etong mga hindi certified na fire extinguishers, mga delikado po yan. Paano nyo malalaman? Walang mga markings, labos yung tangke, wala man lang na nakadikit, walang markings, walang label, walang trademark o walang hindi nakalagay ang brand, walang manufacturer, wala.
Labos. At yung palaging paalala, ganun din yung paalala ng Senpelco sa mga consumer members ng Central Pangasinan Electric Cooperative at lahat na mga electric distribution utilities. Palagi tanggalin sa saksakan yung mga hindi ginagamit, lalo na pag-aalis ng bahay, make sure ng lahat na dapat natanggal sa saksakan ay natanggal para maiwasan ang sunog dahil ramdam na po natin yung init ng panahon. Contributory po yan, yung napakainit na panahon. So mag-ingat, ingat po palagi mga kaibigan. Mainit. Andun ako sa Tundaligan kahapon. Talagang ramdam mo na yung init ng buwan ng Marso. Ano nga ba yung pagsabi ng Pag-asa? Ang sabi ng Pag-asa nung mga nakaraang linggo, buwan ng March, mararamdaman na ang summer heat. Tingnan naman natin to. DOST Pag-asa, Women and Girls in Astronomy, March 6-7. Imbitasyon naman nila, imbitasyon ng DOST Pag-asa. As we celebrate the women and girls in astronomy, sabi dito, through the initiative ng International Astronomical Union Office for Astronomy Outreach and in celebration of the National Women's Month, sila ay mag-host ng ng mga special events sa Pag-asa Planetarium and the Pag-asa Astronomical Observatory sa Quezon City. So March 6 and 7 mula 6 p.m. hanggang 10 p.m. Ganda nito kung malapit lang kayo diyan sa Quezon City, makamag-anak niyo doon. Celestial objects to observe on March 6. Time visible, ang moon 9 p.m. Jupiter 6:30 p.m. Celestial objects to observe on March 7 naman, time visible, ang moon 9:45 p.m. and Jupiter 6:30 p.m. So may gamit na telescope, viewing, and stargazing. Ganda na to para sa mga bata at syempre para sa mga adults. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:45 ng umaga. Babalik po tayo pagkatapos ng ilang paalaala. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderyat. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan
compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ. Liway Manantan At Susan Yaraw. sa Todo Balita. Oras na po mga kaibigan, alas 5:47 na po ng umaga. Sa huling bahagi po ng Todo Balita at Komentaryo, kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragire. At good morning kay Nelda Peralta, Ernesto Mosada Jr., Agustin Perez, magandang umaga po, Gloria Sanchez Maramba, at sa lahat ng nakatutok po dito sa DWIC. Yung nababasa po namin ay sila po yung nanonood sa nakikinig via Facebook Live. Pero kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, hindi lang po yung nasa Facebook, kundi lahat po kayo. Kaarang Gracielda Matro at saka Nanay Dading dyan sa Tubong. Plus syempre at si Cora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tubong. Kuya, tulog pa siguro. Hindi, maaga siyang gumigising eh. Kuya Benjitan, good morning. Sa bayan po ng Umingan, nagkaroon ng groundbreaking ceremony patungkol naman sa tinatawag nilang Modernizing Umingan Agriculture. Pinangunahan niyan ng napakasipag na bagong mayor nila first term, dating SK Federation President, naging councilor, naging vice mayor, ngayon ay mayor. Mayor Chris Evert Tadeo Lainez. Ayan, nung 27, yan po ay nung Biyernes, nagkaroon ng groundbreaking ceremony sa Barangay Aloo sa Umingan. Etong project na to ay bahagi ng RCEF, Mechanization Component. Ano kaya yung RCEF? Ni-implement sa pamamagitan ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Ito po yung naririnig nating acronym na PhilMec. Sa ilalim po ito ng Department of Agriculture. So, sa pagkakaroon ng modernized agriculture, pamamaan ng agrikultura, drying system naman ito. Ito ay isang drying facility. Ang sabi po ni Mayor Chris Evert, we aim to provide our local farmers with the necessary infrastructure to reduce post-harvest losses and improve the quality of their yield. This is a significant step toward a more mechanized and sustainable farming community here in Umingan, sabi po ng kanilang mayor. So ano po ito? Isang drying facility. It's a DA PhilMec mechanization program. Mainit na naman, pero siguro malapit na yung iba nag-aani na. Yung iba siguro malapit na yung kanilang harvest season. At sana sa taong ito walang mababagsik na mga bagyo para naman yung ating mga farmers makaani po sila ng maganda. At sa panahon to nakakalungkot lang na pag mataas ang presyo ng gulay, sobrang taas naman na halos hindi rin makabenta yung mga farmers o kaya yung mga mga vendors. Ngayon naman sobrang mura. Okay sa atin na mga mamimili pero kawawa naman yung mga farmers. At saka yung mga nag-aangkat. Dahil yung ilang kilo kunyari na kamatis na nabili nila dun sa bagsakan, ita-transport nila, so gumastos na sa transportation. Pero ang per kilo ay napakababa, maliit din yung kanilang tubo. Kawawa yung mga nag-harvest na ng
like for example kamatis, dahil napakababa yung presyo. Buti kung parang sa abroad, sa Europe at saka sa iba pa, na pag panahon ng tag-init talagang nagtatanim sila, at bago pagpapalipit na ang pagbagsak ng yelo, harvest season naman, iniimbak nila, pinoproseso nila yung kanilang mga produkto at iniimbak. Kagaya nitong kamatis, ginagawa nilang tomato sauce, tomato paste. Maparaan po sila na pwede namang gawin dito sa atin. Kaya lang hindi kasi tayo masyadong gumagamit ng tomato sauce. Hindi kagaya doon na talagang gamit na gamit ang kanilang mga produkto, ang kanilang tomato sauce, ginagamit po nila yan sa pasta. Tayo, tomato sauce na may timpla, manamis-namis para naman sa spaghetti. Para naalala ko lang, ang mamang namin, nanay namin noong mga bata pa kami, andun kami sa baryo, wala kaming sakahan, wala kaming bukid, wala kaming farm. Pero pag mababa yung presyo ng kamatis, bumibili siya ng marami at ginagawang tomato jam. Maproseso, matrabaho, tapos yung napakarami maging kukonti lang, pero gaylay anos nun mamang minansaman. Tapos gagawa ng atsarang papaya. Ang sipag-sipag niya, ang dami. Pag may kakasal, ayan, may nag-order sa kanya. Matrabaho, tapos pag bibilhin, binabarat. Tayo po, naging ugali na natin. At marami yung masaya na pag binabarat nila yung nagtitinda at nakukuha nila yung presyong gusto nila. Masaya sila. Kawawa naman yung vendor kasi maliit lang yung kanyang tubo. Ganun din yung gumawa. Isipin po natin yung labor. Yung labor of love, kumbaga, pero yung gaano kahirap i-prepara yan. Yung kamatis, naalala ko lang dyan dahil wala man naman mga gamit, pang tunaw, pang proseso, mano-mano, ilalaga yung kamatis, pero yung bago ilaga, isa-isa tatanggalin yung buto, and then ilalaga, pag nalaga, hindi yung overcook, tatanggalin yung balat, saka na iluluto gawing tomato jam. Masarap po siya. Kaya lang, although may effort naman na ginagawa ang Department of Agriculture, parang kulang. Kung paano i-preserve, hikayatin ang mga farmers na to, na lalo nilang pag-iigtingin yung kanilang maging sila ay farmer entrepreneur. Pero yan na naman, sa proseso kasi tumutulong ang Department of Trade and Industry, tumutulong ang DOST at iba pang government agencies na pwedeng magbigay ng tulong, financial o mga seminar, training. Yung proseso na naman at saka yung packaging, yun kasi ang medyo nakakadagdag sa presyo. Pero sabi ko nga, wag nating baratin yung mga nagtitinda. Isipin natin na, ayan, tinutulungan natin yung mga entrepreneurs na to. Sabi nga, support local, buy local. Yung mga containers na pwede namang i-save para sa ibang gamit, itabi nyo, wag itapon. Good morning din at good day kay Kaaron, Tony Ramos dyan sa UK. Kay Madam Rose Ken na nasaan kang bahagi ng mundo ngayon, nasa abroad din siya. Yung aking kapatid at yung aking hipag na nasa UK din, si Darius Manantan at kay Riza Manantan at yung dalawang anak nila. Si Joshua at saka si Angel, nasa UK din yung aking pamangkin si Dexter at yung kanyang wife si Mona at yung kanilang baby si Monmon. At syempre, March na. Tapos na ba yung mga juniors prom, seniors ball? Ayan, makikita mo. Pagdating ng panahon na to, makikita mo, makikita mo yung mga kasuotan ng mga kababaihan. Talagang gown. Ball gown. At saka yung mga lalaki naman, marami yung talagang pinaghahandaan at saka pinagkakagastusan. Kapag panahon na po ng PTA meeting at ilalatag na yung plano kung saan gaganapin,
daming complaints ko, masyadong magastos. Pero yung mga bata, enjoy na nila eh. Kaya supportahan nila na lang. Siguro magandang gawin, pag mag-third year na yung anak nyo, babae man o kaya lalaki o kaya magsi-senior high na, siguro na lang, maglaan na lang ng isang coin bank. Ipon na lang mula umpisa ng pasukan, June. Pagdating ng sunod na taon, January, Feb, kahit pa paano meron ng budget. Dahil yung mga bata, gustong-gusto naman talaga nilang umattend. Hindi masyadong problema sa mga lalaki dahil kung hindi naman ganun kagarbo yung kanilang isusuot, maraming mabibili na mga second hand, yung mga pre-love na tinatawag o yung sa mga ukay, yung mga yung coat, mga black pants, mga pang-formal na na kasuotan. Pero pag babae talaga, pagkakagastusan yan. Diyan pa yung makeup, tapos yung sa buhok, sa kuko. Sabi ni Ka-Aaron Nelda, tama ka din, madam, kahit kami noong mga bata pa kami. Tomato jam, matrabaho talaga, pero masarap. Ginagamitan ng, anong ginagamit doon? Sinakob? Yung minatamis? Iba pang pampasarap? Yung ulitin natin yung panawagan ng LGU Bayambang, alam po natin yung iba pang mga lokal na pamahalaan, ganyan din yung kanilang mapanawagan, lalo na yung may mga areas na may mga ilog. Mga bata talaga mahilig mag-ayaan yan. Ayan, maligo sa ilog kahit hindi naman sila marunong lumangoy. Mamaya, hindi nila natansya, malakas pala yung agos sa ilalim, natatangay sila. Sa Bayambang pa rin, congratulations Bayambang, 463.62 million pesos, municipality with highest operating income in Region 1. At sa mga mall naman, meron silang mga 3-day sale. Ayan, may mga nakita na ako, nag-3-day sale, although hindi sila sabay-sabay, yung mga SM, dito sa Pangasinan at sa iba pang lugar. Mga malls, meron silang mga 3-day sale, lalo na pag siguro magpapalit na sila ng ng stocks. Mga kaibigan, ang Tabayanan po early in the morning. Susunod na po yan, makakasama niyo po Ka-Aaron Orly Navarro. Tayo naman po ay babalik bukas sa Todo Balita at Komentaryo alas 5 hanggang alas 6 hanggang Sabado po yan. Monday to Saturday yung schedule na yan. Ayan, nabati ko na kung good morning Kuya Benjitan, Ate Mel at saka kay Khalil. At syempre yung mga kabarangay ko dyan sa Barangay Mayombo, headed by our Barangay Captain Kuramang. At tuloy-tuloy po ang registration hanggang Mayo 2026 lang po yan para makaboto po kayo sa barangay election. Huwag nyo nang kalimutan. Huwag nyong i-delay. Imagine March na, napakabilis ng araw. Mamaya Abril, tapos Mayo na. Wala na po akong oras mga kaibigan. Muli, ang Tabayanan early in the morning with Ka-Aaron Orly Navarro sa ngalan ng aking partner si Ka-Aaron Susan Yadao at sa technical si Ka-Aaron Richard Olanday. Nakasama niyo po, ako po si Liway Manantan, Iparagire. Happy Monday sa inyong lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalik.